Magandang araw, ito ang Express Balita. Ako po si Catherine Landicho sa detalye ng mga balita. Itinutulak ngayon ng Commission on Elections sa COMELEC ang paggamit ng mga biodegradable campaign materials. Ayon kay Poll Body Chairperson George Garcia, dapat umano na ang mga posters ay biodegradable at dapat na sumunod din daw sa piniprescribe ng hindi lamang ng United Nations, kung hindi kahit yung sa Department of Environment and Natural Resources. Maliban dito, dapat din anyang mabawasan ng noise pollution sa panahon ng kampanya at eleksyon. Sinabi pa ni Garcia na kanilang iminumungkahi ang isang creation body nagagawa ng mga patakaran at alituntunin sa ipapatupad ng COMELEC. Dagdag pa ng COMELEC chief na ang mga poster na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan ng COMELEC ay ituturing na mga ilegal na poster at naturang paglabag ay maaaring maging batayan para sa diskwalifikasyon. Dapat daw naasahan ng mga motorista ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa darating na linggo. Sa pagbanggit ng oil trading sa nakalipas na 4 na araw, sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Dr. Rodela Romero na ang mga sumusunod ay ang mga tinatayang pagbaba ng presyo sa domestic pump prices. Diesel na 1 pesos and 20 centavos hanggang 1 pesos and 50 centavos per liter. Kerosene na 1 pesos and 20 centavos hanggang 1 pesos and 50 centavos per liter. Gasoline na 70 centavos hanggang 90 centavos per liter. Ang mga aktual na pagsasaayos ng presyo ay maaari pa ring magbago depende sa mga resulta ng kalakalan ayon kay Romero. Karaniwang nag-anunsyo ng price adjustments ang mga kumpanya ng langis tuwing Lunes na ipapatupad sa susunod na araw. Epektibo noong Martes, June 4, kasalukuyang taon na nagpatupad ang mga kumpanya ng gasolina na magkahalong pagsasaayos ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang presyo ng gasolina ay ibinaba ng 90 centavos kada litro. Sa kabilang banda, ang diesel at kerosene ay tumaas ng 60 centavos at 80 centavos kada litro ayon sa pagkakasunod. Umabot na sa halos 1.5 million pesos ang pinsala sa agrikultura dahil sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon na iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa pinakahuling bulletin ito, sinabi ng NDRRMC na 1,491,206 pesos ang halaga ng pinsala sa agrikulturang naiulat sa Kanlurang Visayas. Ang aktibidad ng Bulkang Kanlaon ay nakakaapekto sa 2,479 na katao o 682 na pamilya sa Western at Central Visayas ayon pa sa ahensya. Sa apektadong populasyon, 1,400 na individual o 361 na pamilya ang nananatili sa 8 evacuation center habang 364 na katao o 62 na pamilya ang mga nasa shelter sa ibang lugar. Habang may kabuuang 1,500 na pasahero ang na-stranded sa mga daungan sa Western Visayas. Lahat ng 20 domestic at isang international flight na ay nakansila ay ipagpapatuloy ayon sa NDRRMC. Idineklara ang state of calamity sa Las Castellana, Negros Occidental at Canlaon, Negros Oriental. Sa ngayon, nasa 2,740,970 pesos ang naitulong ang naibigay sa mga biktima, dagdag pa ng ahensya. Kinupirma ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA at Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na umabot na sa Bicol Region ng volcanic haze dahil sa hanging habagat. Ang
madilim na ulap katulad ng namataan sa Naga City, Camarines Sur ay nasa layong 1,000 hanggang 1,500 metro sa ibaba ng antas ng dagat. Kabilang sa mga apektadong lugar ang mga lalawigan ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate at Sorsogon. Sinabi ng PBOX na ang haze ay maaaring magdulot ng panganib, lalo na sa mga individual na may mga sakit sa baga. Pinayuhan naman ng PBOX sa mga residente na magsuot ng face mask at manatiling alerto sa lahat ng oras. Malaking bahagi ng bansa ang patuloy na makakaranas ng pag-ulan dahil sa habagat ayon sa Weather Bureau. Kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ang iiral sa Metro Manila, Ilocos at Cordillera Region, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ang katamtaman hanggang sa malakas sa pag-ulan sa mga lugar na ito ay posibleng magresulta sa flash flood o landslide ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Ang natitirang bahagi ng bansa ay patuloy na makakaranas ng isolated rain showers dulot ng localized thunderstorm. Samantala, mahina hanggang sa katamtamang hangin at mahina hanggang sa katamtamang pag-alon ng patuloy na iiral sa buong kapuluan, dagdag pa ng pag-asa. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin nyo lamang ang aming official website, eurotvph.com. Maaari nyo rin na mapanood ang iba pang programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Para sa mabilis at tamang pagbabalita, ito ang Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.